mabuto tayo. Na mga kapatid, pag-usapan ko natin kasi lagi ko nating pinapaalala every dumadating ang February, lagi natin naalala about love. Pero the point is mga kapatid, ang love naman, hindi naman talaga February, but in every day, dapat may love tayo. Sabi ng iba, ang favorite verse pag February. Sabi ng iba, ang favorite number ng February. Sabi ng iba, February 14. Pero ang favorite verse ng Panginoon at gusto mong maging favorite verse ng bawat isa, yung John 3:16. Sapagkat ito po yung magbibigay paalala sa atin na dito pa lang sa verse makikita mo may nagmahal, may minahal, malalaman mo rin kung bakit ayaw minahal ng Panginoon. Makikita rin po natin bakit ano ginawa ng Diyos sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal. And the point is, anong result kung ayaw minahal? Meron kang makikita cause and effect, meron kang makikita problem and solution. Sa verse pa lang ito mga kapatid, kung lagi natin pong ulit-ulitin basahin, ay maaalala natin na tayo pala po iniligtas ng Diyos. Hindi dahil po tayo maging isa lamang pong maging isang Kristiyano, kundi tayo piniligtas ng Panginoon. Para po dumating sa point na dati tayo ay namuhay sa kasalanan, there are one God, or the only God, na napako para sa atin. Nag-supervision ng buhay sa atin. Masabi ng iba, ako Kristiyano na, at ako'y mananahan na sa langit, at ako'y pinili ng Diyos para sa langit. Pero ang tanong, nung ikaw ay niligtas, langit ka na ba agad? No. Nung ikaw ba ay niligtas, hindi ka na ba namuhay sa mundo? No. Nung ikaw ba ay niligtas, alam mo ba na ngayon agad, diretso ka na ngayon ng langit, mamumuhay ka ba? Hello? Right. Meron pang application na ating pong gagawin. At sa application, dito natin ma-define that you are a Christian kung nai-apply natin sa ating pamumuhay. Amen? Amen. Kasi kung okay lang, kung naghihingalo na tayo at 50-50 na tayo na kunting oras na lang, langit ka na diretso. We know na kapag ang ligtas, langit agad. Pero ang tanong, paano pag hindi ka pa agad dinala sa langit at nasa mundo ka pa? Kaya ba nating mamuhay o ipakita yung pag-ibig na ginawa ng Diyos sa atin? Sabi ng iba, dali pong spelling ng love, apat lang na word, okay? Pero ang hirap pong intindihin at ipakita, lalo na sa panahon na nandun na tayo sa difficult situation. Now, let's talk about love. Sabi ko dito mga kapatid, there is only one example on how is the real meaning of love at yung pag-ibig na pinaka-example mga kapatid, hindi yung pag-ibig na pinapalabas every February 14. Hindi yung pag-ibig na pinapakita ng boyfriend or girlfriend. Hindi yung pag-ibig na pinakita ng ating mga magulang. Sapagat ang tunay na pag-ibig nagmula sa Diyos. At yun ang pinakita mo sa book of John, chapter 3, verse 16. Amen? Amen. Wala tayong ibang gagawin basihan ng love sapagat ang love ng mundo walang perfecto. Pero ang love ng Diyos, doon mo makikita that there is a perfect and the only one love ay galing po sa Diyos. Amen? Amen. Minsan ang tao kasi, ang pagkakaunawa sa love, pag pinaliwanag mo, minsan ka naman, nakakalito din ipaliwanag kung tinanong ka, para sa iyo, ano ba, love? Di ba? Marami din sinasagot. Akala nga ba love is kilig lang. Yung feelings lang. Yung attention o desire. O yung salitang, pag sinabing love, isusulat mo the word, I love you. Pero ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin, kung ano ba ang gustong ituro ng Diyos sa iisang verse ng John 3:16. Pero kung babasahin po natin, there are reminders na para maging basihan mo yung pag-ibig na ginawa ng Diyos. Basihan ng iba, kasi ano yan sigad kasi yan hindi yan tao. Sigad kasi yan. Alam niyo po ba, nung ipinagawa ang Panginoon sa krus sa Kalbaryo, hindi po sa pagiging katawan ng Diyos, kundi sa katawan ng pagiging tao. At bago siya ipako, namuhay siya maging tao. Sinuot niya pagiging tao. At makikita natin mga kapatid, walang imposible kahit sa katawang tao po ang ating Panginoon. Nagawa po niya at ipakita niya ang salitang pag-ibig. Amen? Amen. Sipin niyo po nung siya ay naghubad ng kanyang pagiging Diyos, isinuot niya ang pagiging tao. At not only presidente ang sinuot niyang gamit, hindi pang mayor, hindi pang kapitan para igalang ng iba. Servant. At sa panahon noon, ang servant po, isang pinakamababang uri ng klase ng tao. Sipin niyo pa mga servant doon, binibili. Ngayon ang mga servant ngayon, pinag-a-apply para matanggap nila. Noon, binibili lang ang mga servant, binibenta ng mga servant noon. At kung sino bumili sa iyo, sila na yung amo mo. Yun ang servant na pinakamababang uri po sa panahon noon. At kung ang Panginoon po, makikita po natin, lagi po kasama at ka-fellowship po niya, hindi po mga Pariseo, hindi po mga Saduseo, hindi po mga Eskriba, kundi ang mga pinakamababang uri rin po ng mga tao. Kaya kung anong tingin nila sa Diyos, makikita nila na hindi talaga tingin nila ay Diyos, kundi pinakamababang uri lang ng klase ng tao. Amen? Right.
Doon pa lang mga kapatid, gaano kababa ng tingin na ginawa nila sa Panginoong Isus. At yung pag-ibig na ginawa ng Panginoong Isus mula nung siya ay nagkatawang tao hanggang nung ipinako siya sa krus, nais po niyang iparating. Hindi dahil Diyos siya, kundi nais po niyang iparating na yung pag-ibig na ginawa po niya sa atin, makita rin po sa atin bilang mga Kristyano. Ngayon po, hindi mo na noon, pwede mo natin sabihin, ayan si Jesus, at ito si Jesus. Ngayon, hindi na natin maituro kung saan si Jesus. Kailangan makita sa atin, especially sa ating mga Kristiyano, na merong Kristong buhay na ating tinanggap. Amen? Let's talk about po sa isang verse na yan, at huwag na tayo lumayo. Buksan nyo lang po yan. Book of John, chapter 3, verse 16. Number 1. Okay, let's talk about number 1. Ito po yung apat na bagay na papaano natin i-apply ang salitang pag-ibig sa buhay po natin. Number 1, love initiates and always take the first step. Ang pag-ibig, hindi po yan hinihingi. Hindi po yan inaantay mong ibigay sa'yo. Ang pag-ibig po ay kailangan pangunahin kang gagawa o mag-take the first step para po makamtan mo rin ito sa tao. Halimbawa, John chapter 3 verse 16, tingnan niyo po ito. Sabi ko dito, for God so loved the world. Ang mundo walang pakialam sa Diyos. Ang mundo nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi po kailanman nagrepent ng kasalanan sa Diyos. Pero ang Diyos, mga kapatid, minahal na niya ang mundo, even makasalanan po ang tao. Ipinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig bago ba na tayo magbigay ng anumang bago tayo magbigay ng papuri sa Panginoon, bago tayo nag-repent, bago tayo nag-submit ng ating mga sarili, ang Diyos nag-take the first step para tayo mahalin. Amen? Sa panahon natin ngayon, madalas ang tao, gagawa lang ng mabuti sa mga tao, gumagawa ng mabuti sa kanila. Nagpapatawad lang kapag humingi ng tawad. Hello? Kailangan makita sa atin, tayo yung mag-take the first step. Tayo yung nag-i-initiate ng pag-ibig. Hello? In 1 John chapter 4, verse 19, sapagkat ang Diyos po mga kapatid, siya unang umibig po sa atin. Even hindi natin inibig ang Diyos. In Romans 5:8, kahit makasalanan po tayo, ang pag-ibig ng Panginoon ay ipinagkatiwala o ibinigay po niya sa atin. Sino po tayo para mahalin ng Diyos? Amen? Sino ba tayo para bigyan ng importansya ng Panginoon? Alam naman yan, ang tao tumatalikod. Alam naman yan, sa Old Testament pa lang, talagang ang ugali ng Israel ay tumatalikod lagi sa Diyos. Pag may pagpapala o may walang pagpapala, minsan talaga tumatalikod sa Diyos. Even sa panahon po natin ngayon. Pero ano gusto yung parating ng Panginoon? Kung ang Diyos nagtitake the first step, lagi siyang always take the first step. Even hindi tayo deserving, even hindi tayo nagre-repent, even hindi tayo bumabalik sa Panginoon, kahit alam ng Diyos na pagpapalain tayo, pero tumatalikod tayo sa Kanya. Pero ang Panginoon, lagi po niyang inuuna po tayo na ipakita ang Kanyang pagmamahal. Why? Para matutunan po natin, nasa panahon natin ngayon. May mga away sa atin eh. May gagawa ng hindi maganda sa atin. May magtatanim ng sama ng loob sa atin. May magtukwento ng hindi magandang salita sa atin. Pero ano kailangan po natin gawin mga kapatid? Huwag natin antayin na they will say forgive, manghingi ng forgiveness, kundi ibigay natin ang sa pamagitan ng pag-ibig, ipakita natin ang tunay na pag-ibig, kagaya ng iginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Huwag tayong mag-antay kung kailan tayo mahalin, tsaka lang natin mamahalin. Be the first to fix the relationship. Ibig sabihin, manguna po tayo mag-build ng isang relationship. Hindi po tayo mag-antay kung kailan po tayo gagawa ng mabuti sa kanila. Isipin niyo po, even if they are not deserving to love, take the first step. Kasi po, isipin niyo po, ang mga magulang, lagi na lang magpaparinig sa mga anak para sila'y pakitaan ng pagmamahal. Hindi ba sila deserving na mahalin? Amen? Even yung mga stranger, sabi nga ng ating pastor, yung mga stranger, ang bilis mo sabihin na I love you. Even hindi mo nakikita ang paglaki nila, mula ng pagkabata, lumaki sila, hindi ka nagagawa ng mabuti. Nilibre ka lang, I love you na. Diba? Pero ang magulang mo, nagagawa natin ng hindi magandang bagay sa halip na pagmamahal yung ipapakita. So, kailangan mag-take the first step ka. May mga magulang na masasabi mong sabihin mo man na gusto yung sama kasi ng ugali. No, pero matitignan natin sa pinakasimula mula nang ikaw ay maliit pa. Maraming ginawang mabuti sa atin. So, kailangan makita ko sa atin, mag-take the first step sapagkat ang pag-ibig po, hindi nga po yan inaantay mong ibigay sa iyo. Sapagkat ang Diyos niya, inibig tayo, hindi naman tayo nag-repent agad. Hindi naman tayo naging mabuti sa harapan ng Panginoon.
pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen. May nasave because may Diyos na willing magmahal sa atin. Hindi dahil may nasave, dahil may nag-repent. So, ang Panginoon po ang take the first step. And that's why, we're God so love the world. Pinakita ng Diyos na mahal na tayo even wala tayong magandang ginagawa. From the beginning, in Genesis chapter 1, verse 1, God created the heaven and earth. Kung nakita niyo ang mundo, walang kabuhay-buhay, magulo. Ang ginawa ng Panginoon, hindi naman sinabi, gawa mo na ako agad ng tao para may katawang ako. No! Hindi siya gumawa agad ng tao. Gumawa mo na siya, nag-initiate siya, na ayusin mo na niya ang mundo. Why? And then, pagkatapos siya ayusin mo na tayo magulo, hindi agad niya ginawa ang tao. Huli niya ginawa ang tao. Why? Nag-initiate muna siya na ang kailangan ko muna, bago yung tao, yung kailangan muna ng tao. Ang tao, pag nagmahal ganito, gusto ko yung kailangan ko muna bago mo ibigay, bago kita mahalin. Yung kailangan ko muna, yung interest ko muna, bago yung gusto mo. Ang Diyos, iba. Pag nagmahal ng Diyos, yung kailangan mo muna, bago ako. Sapagkat ang Diyos po, bago po natin siya minahal na po tayo ng Diyos. Amen. May naunang para sa atin. Number 2, yun yung sabi ko dito, for God so loved the world. And number 2, love must be willing to sacrifice. Ang pag-ibig po, kaskas na po sa marami na talagang nagsasakripisyo pag nagmamahal. Pero pagdating sa may minamahal po tayo, mas marami pa po tayong comfort na hinahanap kaysa sakripisyo. Amen? And John chapter 3, verse 16, ang kasunod ng verse, that He gave His only begotten Son. Ang sakripisyo mga kapatid, hindi yung marami ka lang naibigay. Sabi ng iba, dude, ang dami ko naman binigay sa iyo eh. Ang dami ko naman effort na ginawa sa iyo eh. Ang sakripisyo, yung sa tingin mong pinakamahalaga sa iyo, pero ibibigay mo pa, that is sacrifice. Amen? Halimbawa, magdadala ako sa church kasi sobra yung kawali namin. Ito, may 10 kawali sa church na yung isa. Meron ako ditong bisikleta, hindi ko naman ginagamit. May stock lang, bigay ko na sa church. Sa tingin niyo po, that is sacrifice para sa Panginoon. Hindi sacrifice pag sobra-sobra lang. Kung sacrifice, even yung one thing na meron ka na lang, at yun na nga lang nag-iisa para sa iyo, pero ibibigay mo sa church, ibibigay mo sa tao, ibibigay mo sa Diyos, ipapagamit mo sa iba, even yun na lang yung nag-iisa, that is sacrifice. Amen? Masakit, pero gusto mong gawin para sa iba. Ang pinakamalaking sakripisyo ginawa ng Diyos po para sa atin, yung ibigay niya ang isang makasalanan that they don't expect ng kapalit po nito. Amen? Makikita po natin, sapagkat ang pag-ibig, love is not what can I get, love is what can I give. Ang pag-ibig, hindi po yung ano yung makukuha mo. Ang pag-ibig, kung ano ang ibibigay mo sa Kanya. Kaya ganun po ang ating tinitingnan. Kaya sa mga kabataan, nakakalungkot po sa mga magulang na ang dami na nilang ginawa, pero wala kang binabalik. Samantala sa ibang tao, wala kang nagawa, pero binabalikan mo ng pag-ibig. Pinagtatanggol mo ba? Pina-priority mo ba? Even sa Panginoon. Amen? Even sa Panginoon. Kung sino ba yung pinagpapala, yun ang nawawala. Kung sino ba yung humihingi naman at pinrovide ni Lord, hindi na makita ngayon. Kaya minsan, mga struggle, hinahayaan ng Diyos mangyari para pag sakit ka na, natututo ka ng lumuhod sa Panginoon. Pag ubus ka na, natututo ka ng humingi sa Panginoon. Amen? Yung verse ng Bible na kumatok ka at ikay pagbubuksan, kumanap ka at ikay makakasumpol, humingi ka at ikaw pagbibigyan. May mga times na kailangan pala talagang pagsatan ka ng pinto para matutukan kumatok. May mga time na kailangan mo nang maubusan ka para marunong kang humingi. At kailangan minsan, kailangan may mawala para marunong kang maghanap. At kapag hindi mo na nagagawa yung sa sarili mo kakayanan, doon mo natutunan na magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Kaya minsan dumadating ang mga problema na dumadating sa ating buhay, even mabigat pero hindi. Pero ginagawa mo ng Panginoon para matuto tayo magtiwala sa kakayanan ng Diyos. So, ipakikita natin dito, if there's a person you truly love, you should give your best. At ang kailangan natin, hindi naman nga tayo nag-focus sa makukuha natin pag tayo magmahal. Kung makikita natin pag-aaralan po ang salitang pag-ibig, matutunan mo ang salitang paano magbigay. Amen? Kasi sabi nga ng ating pastor, mga nakaraang preaching, kaya mong magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi mo kayang umibig na hindi ka nagbibigay. Meron kang ibibigay at meron kang isa-sacrifice pag meron kang minamahal. Mahal ba natin ang Diyos? Nanghihingi ang Diyos sa 24 hours mo ng 1 oras
Nanghihingi ang Diyos sa talent mo ng kunting talent. Nanghihingi ang Diyos ng attention mo ng kunting attention. Kung sino nanghihingi at may-ari ng lahat, hindi natin nabibigyan. Yun ang nakakalungkot. Amen? Pero pag sinabi mo, Lord, pahingi naman, Lord, ng kunting hangin, Lord, dahil sa hospital, Lord, 50-50 na ako, Lord. Lord, pahingi ko ng kunting buhay, Lord. Bibigyan natin ni Lord, eh. Amen? Paano pag ang Diyos ang nahingi? Kaya kung matutunan natin ang salitang pag-ibig, matutunan mo ang salitang magbigay. Kaya marami mga Kristyano, sabi ng iba, ayaw mo lang magsimba, bakit ang dami mga sacrifice na gagawin? Ayaw mo lang maging Kristyano dahil ang dami mga commitment na gagawin. Hello? Ayaw mo lang maglingkod, ayaw mo lang maging leader dahil may responsibility na gagawin. So, papaano tayo makapagsabi mahal natin ng Diyos pero ayaw mo sa salitang magbibigay ka sa Diyos. Amen? Tandaan, if there's a person na importante para sa iyo, wala nang ibang bagay na mas hihigit kaysa sa kanya. Kapag may importanteng tao para sa iyo, nag-iisip ka ng mga bagay na importante ibibigay mo sa kanya. Amen? Amen. Related po ba kayo na kapag mag-gift ka sa ibang tao, madali magsabi mo, sige, madali ang bigyan. May mga baso dyan na animan yung may picture na. May mga takuwi dyan na madali nang bilhin. Pero pag mga importanteng tao, mamumroblema ka pa eh. Mag-pray ka pa kayo, Lord, at pa kailangan niya. At minsan po, na may mga asawa po tayo na kapag humingi ng gift, gustong ipaliwanag, bakit yun ang gift mo? Diba? May mga ganun. Why? Gusto nilang makita the importance kung paano natin sila naging importante sa buhay nila, kung paano sila, gaano ka-importante sila sa buhay po natin. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi po nanghihingi ng importanteng bagay sa atin. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin kung gaano natin ka-importante ang Diyos sa buhay po natin. Bigyan natin siya ng value. Sapagkat value ka ng Panginoon, even ikaw ay sinner. Sabi nga po, John chapter 13, verse 34, a new commandment of God, a new commandment I give unto you. Ang paalala ng Diyos sa atin at ang utos ng Diyos sa atin that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Ang basihan ng ating pag-ibig na magbibigay ka ng sakripisyo, magbibigay ka ng effort, hindi yung love na meron ka, kundi yung love na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya yung pinakita ng Panginoon that for God so loved that He gave His only begotten Son, even the begotten Son, even the important Son, even the nag-iisang anak lang ng ating Panginoon, even ito na pinaka-precious thing na meron ang Diyos, ibinigay niya sa iyo, even ikaw ay hindi karapat-dapat, even ako ay hindi karapat-dapat sa kanya ng Diyos. Eh, kasi ang tawag ito, pag mag-measure, sinusukan natin, sino ba bibigyan mo ng regalo? Si ano lang pala, si gano'n lang pala, ito na lang. May nakita na ako dito, ito. Ganun tayo, mini-measure natin ng tao bago tayo magbigay ng gift para sa kanila. Binabase natin sa itsura, sa kalagayan, o sa klase ng tao. Amen? Pero ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung sino eh. Hindi siya nakabase kung anong klaseng tao po tayo. Hindi niya mini-measure kung sino tayo. Kundi ang tinitingnan ng Diyos, sino siya sa atin, gaano tayo ka-importante sa Kanya. That's why ganun din po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yun po yung sinasabi mga kapatid, that love must be willing to sacrifice. May sakripisyo. Bakit kailangan magsisipal talaga? Sakripisyo yun. Bakit kailangan mag-prayer meeting atin ka? Sakripisyo po yun. At kung magiging mabigat para sa iyo at parang alanganin ka doon, abay, hindi na po sakripisyo yun. Kaya dati makikita, kaya ang Panginoon hindi pinapasya yung sa pagbibigay sa tithes and offering, hindi pinapasya niya yung laki at liit na ibinigay mo sa Kanya. Kundi yung puso mo, kung willing ka ba talaga? Hello? Kung willing ka ba talaga? So pagkat alam niyo po si Abraham, nung nag-sacrifice siya kay Isaac, nag-iisang anak po ni Abraham, isinacrifice niya, sinicheck na naman ni Lord, hindi naman nagtuturo si Lord na si Lord pala ang pinakapunot dulo ng pagiging murderer kasi pinapapatay niya si Isaac. Hindi naman po pinapapatay. Binabasihan lang ng Diyos kung papaano sumunod ang isang anak ng Diyos. That's why makikita po sa atin, willing ba tayo mag-sacrifice? Willing ka bang magbigay sa Panginoon? Willing ka bang ikaw naman ang magbigay sa mga kailangan ng Panginoon? Madalas natin, gusto tayo lagi binibigyan ni Lord. Paano pag si Lord manghingi sa'yo? Hello? Paano pag si Lord naman ang magbigay sa'yo? Kaya mo ba magsakripisyo para sa Kanya? Amen? And number 3 po mga kapatid, na makikita po natin dito, love doesn't need qualification. It's available for everyone.
Ang tao, minsan, pipiliin lang yung paboritong tao. Bago natin papakitaan ng pagmamahal, pipiliin natin na sa pamilya, sino yung pinaka-favorite natin. Yun na yung pinapakitaan natin ng mas malalim na atensyon. But God, makikita natin mga kapatid, ang pag-ibig pala, hindi na pimili. Ang pag-ibig po ay dapat meron tayong pinatawag na para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ulang yan isang version niya na po ba? Okay, whosoever po yan. Whosoever, yung word na whosoever is very important sa Bible sapagkat hindi po yan ang pagiging Kristiyano po natin, hindi tayo pili lang kung sino maliligtas. Hindi po tayo kinuot na, ito lang maliligtas, hindi ito maliligtas. Hindi po. Sapagkat ang sabi ng Bible, whosoever. And the word whosoever, kahit sino ka ba, pwede kang maligtas. Kahit sino ka pa, available ang Panginoon na magpakita ng pag-ibig po sa atin. Amen? At makikita natin mga kapatid, na pag-ibig ng Panginoon, walang pinipili, at yung pag-ibig ng Panginoon, para talaga sa lahat. Ito yung inutos ng Diyos sa atin. Why? Para matututo tayo na ang ating pag-ibig po, hindi yung namimili. Isipin niyo po, mas marami tayong nagagawa na time, priorities, at marami tayong nagagawang moment o special moment na ibinibigay sa ibang tao kaysa sa pamilya natin. Mas marami tayong time na ibinibigay sa mundo kaysa sa Panginoon. Mas marami tayong ibinibigay sa sarili natin kaysa sa Diyos. So, papaano natin mapapakita ang pag-ibig natin? Wala pinipili. Papaano kapag may nangawi sa atin? Papaano pag may gumagawa na hindi maganda sa atin? Namimili lang tayo, sino patatawarin? Tapos iisipin pala rin, hindi kasi ganun kadaling mapatawad yung tao na yun. Kasi malalim yung ginawa sa akin. Kaya nanagamit po tayo mga kapatid. Gusto lang ipaalala ng Diyos, tayo nga, hindi dapat God sacrificed His life para sa bawat isa po sa atin. Amen? Hindi dapat tayo namimili kung sino lang ang mamahalin natin. Sabagat ang Diyos po mga kapatid, minahal niya ang lahat, nagsakripisyo siya para sa lahat. Yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi nagpipik lang kung sino yung gusto. Hindi lang pinipili kung sino lang yung maganda sa paningin po natin. Alam niyo ba yung kinuwento ng Panginoon, the Good Samaritan? Kung babasahin po natin yung the Good Samaritan po, na isang example ng Panginoon, na ang mga Samaritan, ito yung mga tao hindi ka-fellowship o hindi dapat kinakausap ng mga Hudyo, hindi dapat sila kinakausap ng sino mga hindi nila kapareho ng lahi. So pinakita dito na kahit pala po nitong the Good Samaritan, even hindi nila kalahi, even hindi nila kasama sa kanilang living, even ito hindi nila kakilala, ito hindi man nila, dapat ito kaaway nila, pero pinapakita na ang pag-ibig para sa lahat. Amen? Ang pag-ibig para sa lahat. In 2 Peter chapter 3 verse 9, kasi kung kapasayan namin Diyos, ang mga makasalanan ay hindi dapat ibigin, ang mga makasalanan ay dapat maparusahan kung gano'n ang pamantayan ng ating Panginoon. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi na nasa atin isimulan ng Panginoon na ang nais ng Diyos, hindi naman parang lagi parusahan eh. Ang nais ng Panginoon, hindi niya lahat gusto mapahamak, kundi ang nais ng Diyos ay ang lahat magsisi. Amen? There's a chance. Nagbibigay ang Diyos ng punishment, pero may chance. Isipin niyo po, sabi po niya dyan, whosoever believeth in Him should not perish. Believe it in Him. Iba na naman yun. Believes. Believe it in Him yan. Believe it in Him. Should not perish, but have everlasting life. Magbibigay ang Diyos ng punishment, magbibigay ang Diyos ng parusa, pero meron siya binibigay lagi ng chance. Amen? Pag nagbigay po tayo ng kapatawaran, may kondisyon. At pag nagbigay tayo ng punishment, talagang wala nang chance siyang magbago. Wala nang chance siyang para patawarin natin. Ganun tayo pag meron tayong mga nakakaaway. Ang Panginoon, ang basihan natin, yung ginawa ng Diyos sa atin, minahal niya tayo, merong parusa sa mga ayaw, pero merong pagpapala at merong chance sa mga nais tumanggap sa Panginoon. Amen? Amen. At ang dami pong verses sa Bible na nagpapakita, marami tayong makikita sa Bible na ang pag-ibig ng Diyos sa atin po, nais niya na ang tao ay kailangan mag-repent, ang tao ay tumalikod sa kasalanan at piliin ng Diyos. So, makikita natin mga kapatid, that love doesn't take favorites. It's available for everyone. Dapat wala tayong pinipili. Di ba? Wala tayong pinipiling tao. And number 4, love will draw you closer to God. Ang pag-ibig, hindi nagpapalayo sa Diyos. Sapagat ang pag-ibig na inilikha ng Diyos sa atin, nagpapalapit sa Diyos
nagpapatibay sa Diyos, nagpapalalim ng relasyon natin sa Panginoon. Ang dami na kasing inilalagay ng tao na iniibig sa puso nila. Ang dami na nating mga pinapriority sa atin. Ang dami na nating mga inilalagay na mas mahal natin kaysa sa Diyos. So, ang Panginoon po, nagpapakita siya ng pag-ibig, hindi para ikapahamak ng marami. Nagpapakita siya ng pag-ibig sa ikabubuti ng marami. Ang tunay na pag-ibig, nagdadala sa atin ng buhay, hindi nang mapapalayo ka sa Panginoon. Napapahamak po tayo. Ang dami po ngayon mga kabataan, nakakalungkot, na ang daming napapahamak sa panahon na sila ay magsimulang umibig ng ibang tao, sila ay may pinapriority ng iba, sila ay may work na bagong minahal, meron silang mga kursong bagong kinuha, sila ay may mga inaaral na ganitong gawain. Sa halip na ginagawa nila para sa Panginoon, dahil mahal nila ang isang bagay, lalo na papalayo sa Diyos. Mahal nila yung isang tao, lalo na papahamak sila na papalayo sa Diyos. Amen? Hindi yun ang design ng Diyos sa atin. At ang design ng Panginoon sa atin, na yung pag-ibig na inilalagay po niyo sa atin, nakakapagbigay ng buhay, nakakapagpalapit lalo sa Panginoon. Amen? Amen. Ang pag-ibig dapat nakakapagbigay buhay at hindi nakakapahamak. Kung sinasabi natin may pag-ibig tayo pero hindi nakikita sa atin, anong buhay, anong paliwanag na pwede natin ibato sa kanila na ang buhay at ang pag-ibig na nakakapagbigay buhay. Alam po ba, may mga tao na hindi ka bumabalik sa isang kainan kasi yung kainan minsan hindi friendly, may mga kainan na hindi malinis, may mga kainan pag nag-serve yung mga crew nakabusamot, may mga kainan na kapag mag-order ka, ang hirap basahin ng menu. Di ba may mga ganun, parang ang hirap naman umorder dito. Hindi naman to parang friendly menu, parang madaling maunawaan. Tapos minsan naman, pag kumakain ka, lalo na pag mga unli sabaw, hindi mainit yung sabaw. Tanong ko po sa inyo, babalik ka. Sabihin mo, ay ako, alam ko na yan, nakainan na yan. Markado sa akin yan, di na ako babalik dyan. Why? Di mo maramdaman yung init, di mo maramdaman na masarap at nakaka-relax. Hahanap ka ng iba ngayon. That's why may mga Kristiyano na inilalapit ng Diyos po sa atin. Pero minsan, hindi na madalas nakikita natin at ayaw na sa atin. Why? Baka hindi po tayo mainit maghandog ng pag-ibig sa kanila. Baka hindi po tayo mainit magbigay ng atensyon sa kanila. Baka hindi po tayo friendly na magbigay ng atensyon sa marami. Amen? Kung may pag-ibig ang isang Kristiyano, dapat nakikita at nararamdaman ito ng iba. Amen? Hindi lang naririnig. Hindi lang tayo na parang masabi lang natin, kundi na ipaparamdam po natin sa iba. Ang tunay na umiibig, laging malapit at konektado sa Panginoon. Gusto niyo makakita ng isang mapagmahal, yung mga taong malapit sa Diyos at yung mga taong may mabuti at malalim na relasyon sa Panginoon. Amen? Ang daming nagsasabi ng I love you sa Facebook. Ang daming nagchat-chat sa'yo para mag-send lang ng salitang I love you. But the question is, tinanggap mo yung salitang I love you dahil pogi? Tinanggap mo salitang I love you dahil maganda? O tinanggap natin ang I love you dahil gumawa sila ng mabuti sa atin? But the question is, sila ba'y merong malalim na relasyon sa Panginoon? Amen? Sapagkat ang expected ng Diyos sa atin, kapag ikaw ay Kristiyano, mapagmahal ka. Hindi ka magagalitin. Hindi ka mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ka gumagawa ng hindi maganda sa ibang tao. Minamahal mo ang kaaway. Amen? Sapagkat yun ang bunga ng isang pag-ibig na galing sa Panginoon. The love that comes from God, it leads you to godly life. But if your love leads someone to sin, it's not God's kind of love. Ang pag-ibig na galing sa Diyos, nakakapagpabuhay even doon sa mga na-discourage na. Amen? Right. Ang pag-ibig na galing sa Diyos, even yung galit na tao, lumalamig. Right. Even yung mga makasalanan, ang napapalapit lalo sa Diyos. That's why yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid, nakakapag-restore, hindi nakakapag-destroy. Right. Yun yung nais parating ng Panginoon, na ang pag-ibig po ay hindi lang sa desire, ang pag-ibig po ay hindi lang sa appearance, ang pag-ibig po ay hindi yung nagmamadali, sapagkat ang pag-ibig ng Bible, kaya magtiis even the situation is difficult. Kaya magpatuloy even yung daanan mo, lubak-lubak. Amen? Kaya maglingkod sa Panginoon, even walang-wala ka na. Yun ang pag-ibig. Amen? Kaya sabi ng Apostol Paul, anong mga bagay makapagpahiwalay sa ating pag-ibig sa Panginoon? Wala. Sapagkat maglilingkod ka sa Panginoon, hindi dahil sa matatanggap mo, kundi maglilingkod ka sapagkat yung Diyos na pinaglilingkuran mo, siya munang umibig mo sa atin. Amen?
At He is serving para ibigin po ng bawat isa po sa atin. Amen? In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, ang pinapaalala lang po ito ng Panginoon na ang dinisenyo ng Diyos na pag-ibig sa atin ay nakakapagpalapit sa Panginoon, nakakapag-connect, nakakapag-build ng relasyon o relationship natin sa Panginoon. Amen? That's why yung John 3:16, hindi lang po yan sinabi ng Panginoon para ipakita tagapagligtas po siya. Ang John 3:16, isang paalala ng Diyos sa bawat isa po sa atin na ang basihan para matutunan mong magmahal sa iba, yung basihan o yung ginawa ng Panginoon na pagmamahal sa atin. Wala nang kahit anong good example, wala nang pinaka-only example, kundi yung pagmamahal na meron ng Panginoon. Makikita natin siya ang nag-initiate, dapat ganun din tayo sa ibang tao. Amen? Meron siyang sakripisyo, dapat ganun din po tayo sa ibang tao. Amen? Walang pinipili sapagkat ang Diyos whosoever eh. Dapat ganun din po tayo sa maraming tao. And lastly, ang pag-ibig, kaya ng ginawa ng Panginoon, nagbibigay everlasting life. Dapat ang pag-ibig na meron tayo, nakakapagbuhay, nakaka-encourage. And that's why, yun ang dinisenyo ng Panginoon para po sa atin. Amen? Meron isang kwento, tapos ako, and then meron isang kwento. Meron isang pamilya, sabi ng bunso, birthday yung bata. Sabi ng bata, Nay, birthday mo na bukas. Sabi ng nanay, una, birthday mo na, di ko nalimutan. Kaya ginawaan kita, binilhan kita ng pantalon. Talaga po, makita niya yung pantalon. Pakita ko na sa'yo para susutin mo bukas. Sige nanay, susutin ko bukas kasi sisimpa ako. Then, nakita na bata, sobrang haba ng pantalon niya. 7 years old pala siya, pero yung pantalon niya pang 10 years old. Sabi ng nanay, okay na yan na. Sabi na, ang haba eh. Okay na yan na, lalaki ka naman eh. Tupiin mo lang. Sabi niya, wala ko na ang pangit eh. Sabi niya, Nay, pwede ba putulan mo? Iniyak na yung nanay niya. Sabi niya, Nay, putulan mo naman, Nay. Sabi ng nanay, naku, huwag matigas ang ulo. Ikaw na nga binigyan, ikaw na nagreklamador. Okay na yan, tupiin mo na lang. Di na ginawa, tumakbo yung bata sa ate niya. Umalis yung nanay, tumakbo niya sa ate niya. Sabi niya, ate, umiyak siya sa ate niya. Ate, yung pantalon mo, haba, putulan mo, gagamitin mo bukas. Sabi niya, ano ba sabi ni nanay? Huwag na putulan, okay, tupiin mo na lang. Iyak ulit siya. Punta siya sa lola niya. Sabi niya sa lola niya, diba lang, mahal mo naman ako? Oo ako, mahal na mahal kita. Ano ba gusto mong gawin? Putulan niyo nga pula yung pantalon kong haba-haba eh. Kasi yung baka parang gusto sulit mo bukas, ang laki kasi sa akin. Sabi ng lola, ano ba sabi ng nanay mo? Musumunod ka kung ano sinabi. Okay na yan. Umiyak yung bata. Natulog niya siya. Tapos nakita nila, lumuluha yung bata. Kasi sa sobrang lungkot, sobrang iyak, dahil hindi siya napagbigyan, umiyak siya habang natutulog. Sabi ng nanay, binisita ng nanay. Sabi niya, ito naman anak ko. Sabi naman ka iyakin. Puto lang ng pantalon, iniiyakan pa. Akala mo naman, hindi ko kaya gawin. Kumuha siya ng content, pinutuloy sa niya. Bukas na, masusurprise ka pag-isip mo. Umalis yung nanay, pumunta yung ate. Sabi ng ate, tinulong kapatid ko. Napakaliit lang na bagay. Tapos iniiyakan pa. Kumuha siya ng content, pinutuloy niya ulit. Bukas masusurprise ka. Punta yung lola. Sabi ng lola, ito yung mga po. Talagang namiyak ko talaga. Kumuha siya ng content. Sabi niya, ito yung buto lang. Buhay ko ba? Kaya kong ibigay sa'yo. Sabi ng lola. Bukas masusurprise ka. Asa yung pantala? Pinutulan niya. Pag-isip mo ba? Sabi na masurprise. Sobrang masurprise yung bata. Sabi niya, nakita niya na yung pantalon, naging short. Isipin niyo po, gagawa ka rin din naman pala ng mabuti. Bakit hindi pa ngayon? Kung magpapakita ka ng pagmamahal, bakit hindi pa ngayon? Bakit mag-aantay pa tayo sa mga opportunity o mga pagkakataon na okay na sa'yo? Amen? Magpapatawad ka na nga lang, ngayon na. Magmamahal ka na nga lang, ngayon na. Amen? Kung magsasakripisyo ka, ngayon na. Huwag mong antayin yung tamang time o tamang situation para magbigay ka ng pagmamahal. Sapagat ang Diyos, minahal tayo sa panahon na tumatalikod tayo sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos sa panahon na wala tayo sa Kanya. At nagsakripisyo na ng buhay sa panahon na tayo ay hindi handa pang sumuko sa Panginoon. At God, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Yung pagmamahal niya, ang bunga, pagpapala at kaligtasan. Yung pagmamahal po ba natin mga kapatid? Nagbubunga ba ito ng pagliligtas ng marami? Mahal ba natin ang ating mga magulang na sa panahon di mo siya nakikita nagsisimba? Mahalin, kaya ba natin dalhin sila sa Panginoon? Kung mahal natin sila, meron kang ginagawa para sa kanila.
Amen. At yung pagmamahal dapat natin, huwag lang sa tingin. Dapat yung pagmamahal natin, kumikilos at nakakapagligtas at nakakapagpalapit sa Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos,